So ngayon partner, na delve na tayo, na pag-usapan na natin ang moods, ang mental health, family, ayun, at saka in general, parang education of our viewers and listeners is mental health. Ngayon naman, bukod sa mental wellness, punta naman tayo sa physical wellness. So, tanong ko lang partner, gaano ka conscious sa iyong skincare from a scale of 1 to 10? 10. Yung tipong pag-uwi mo from work, kahit sobrang pagod din antok ka na, hindi pwedeng hindi ako kasi kailangan ko ng makeup. Mahirap matulog ng may makeup. Baba. Ka na in the next few days. Ako magsabi, mahirap. Kasi may makeup tas tulog eh. Ay ba yan, diba? Ayun. So, ang pag-usapan natin yan, partner? Skincare. Care ng mga millennials. At mga skin diseases na posible nating ma-encounter. At ngayon po, papalad tayo sa episode natin ngayon na makakasama ang isa pong dermatologist, si Dr. Charlie Mendez. Doc Charlie, good day po sa inyo. Welcome po sa Life Balance. Magandang araw po. Hi, Daryl and Gia. Good morning din. And good morning to all our listeners. Ayun. Doc, kamusta po kayo? We know busy days are upon us ng mga nakaraan. Kamusta po kayo ngayon, Doc? Well, ganun pa rin. Alam mo naman, medyo papasko, kaya medyo ang mga patients natin, medyo mga balikbayans, medyo maraming dumarating. Doc, ngayon pala nagka-thank you na kami ni Gia for the privilege of your time. Salamat po sa pagpapaunlak po sa amin ngayon sa episode namin. So, it's my pleasure. Ayan. Sige, Doc. We'll start off our conversation. Total, si Doc, si Derma. Simulan na natin ang usaping skincare para sa ating mga kasama. So, Doc, specifically, medyo ang focus kasi namin ngayon is skin diseases and problems. So, alam naman namin na may mga various types of skin diseases and problems na na-encounter isang tao. Pwede niyo ba kami bigyan, Doc, ng parang general perspective or parang yung mga main factors na parang major factors or causes na kung bakit nagkakaroon ng skin diseases or problems ang isang tao? Well, ang major player dyan, Daryl, of course, is ang diet, ang lifestyle, exercise, proper hydration, and syempre yung mga skincare na ginagamit ng ating mga pasyente. Tapos, Doc, meron po bang ano yun? Syempre, iba yung, hindi ko alam kung mag-agree, hindi ko alam kung tama itong nasa thought in mind ko na iba ang klase ng skincare na dapat na approach sa mga kalalakihan at kababaihan. Factor ba yun? Again, Daryl, medyo humina yung ano. Ay, Doc, when we talk about skincare, alam naman natin na hindi ako sa walang kahit anong intention to, pero alam natin na mas conscious ang mga babae, di ba, partner, sa skincare kaysa sa mga lalaki. Pero may pagkakaiba po ba ng approach o may pagkakaiba po ba ng mga triggers ang skin diseases sa mga kalalakihan at mga kababaihan? Yes, oo, definitely. Kasi katulad ng acne, mas umaatake yan ng maaga sa kalalakihan because of the hormonal thing. And mas protected actually ang mga babae because of the female hormones. And of course, when it comes to skin hygiene, personal hygiene, mas mabusisi din kasi ang mga kababaihan kaysa sa mga kalalakihan. So, usually, ang acne ay mas pronounced or mas malala sa mga lalaki pagka sila ay nagkaroon. Bale, dun po sa mga nabanggit nyong factors, Doc, senyales po ba yun na may something po dun sa internal organs natin? Or nakaka-apekto ba siya sa internal organs? When in terms of internal organs ang ano natin diyan, ang ating factors na nakakaapekto, syempre kung halimbawa ang liver natin ay may problema, ang kidney may problema, ayan, medyo
ang mga skincare products natin, kahit gaano kamahal yan, kahit gaano kaganda yan, ang effect niyan hindi ganun kaganda because meron tayong problema sa ating internal organs. That is why dito sa aking clinic, pag first visit, usually pinapatest ko ang kanilang blood, nagpapa-blood test ako, so tinitingnan ko kung ang kanilang mga blood chem, specifically ang mga liver profile or renal profile is okay. Kasi minsan pag hindi nga okay yun, pag may problema, kahit gaano kaganda yung gamot or ang skincare na ibibigay natin, hindi ganun magiging effective. Kaya minsan magtataka sila, binibili naman nila ang mamahal ng skincare, ang mamahal ng mga oral medications na binibigay natin, pero bakit nga hindi ganun tumatalab ka agad? It's because yung kanilang internal organs ay may diferensya. Na-amaze ako dun, Dok, na yung internal organs pala pwedeng maka-apekto dun sa balat natin. Well, yun nga, in terms of pag nagbibigay na tayo ng medications, mas maganda pagka perfect ang health ng ating internal organs. Kaya nga minsan yung mga matatanda, binibigyan na natin ng mga routine na ng mga aside from the skincare, nagbibigay tayo ng mga oral medications para ma-maintain yung health ng kanilang internal organs, kasi yun nga yung mga factors na kino-consider natin. Doc, talking about skin diseases po na kunwari within the family, say for instance may skin disease yung father, tapos siya dalawa, yung skin disease ba ng father namamana ba yun o depende sa disease or problem na meron siya? Do you mean yung specifically yung acne ba yung tinutukoy mo, Daryl? Depende sa kasi alam ko, Doc, it's a case for case basis pero pwede for example kasi siguro sa ibang aspects of medical field like kunwari diabetes, meron yung tapos 'di ba may malaki mataas yung chance na namamana ng mga anak. Ganon din po ba sa mga skin diseases? Hereditary. There are skin diseases na hereditary or namamana. But specifically kung halimbawa yung acne ang pag-uusapan natin, of course yung mga may mga rin tayo evidence na somehow kung ang parents mo ay nagpipimples, most likely yung mga anak ay magpipimples din. But generally hindi naman automatic na kung naging mapimples yung magulang, yung magiging anak nila ay ganun din ang magiging kahihinatnan. Kasi ang skin naman, ang ating skin problems or lalo na ang acne is hormonal in nature. Pag katulad niya, nag-i-start ang ating acne sa age of puberty, pag medyo nagbibinata o nagdadalaga na ang isang tao. So, ganun, ang mga factor, syempre, pagka puberty age na, ayan, yung sinabanggit ko kanina, kung ang isang bata or ang isang individual ay medyo maganda naman ang kanyang maintenance ng kanyang balat, ang nutrition maayos, and nag-exercise, ayan, medyo least likely na maging matubuan siya ng maraming pimples. Di ba normally yun nga yung mga kababaihan, nagpipimples yung iba dyan pag magme-menstruation lang. Ganon. And mas prone tayo mga kalalakihan kasi yung androgen at saka yung testosterone natin, pag medyo nagkakaroon ng imbalances, ayun, tinutubuan tayo ng pimples. Ang mga factors naman na nakaka-apekto doon, syempre kung tayo ay nai-stress, syempre magkaka-imbalance. Kung may exam, may problema sa girlfriend, yun, minsan magkakaroon ng tatagyawatin ng isang lalaki. And maraming nagtatanong, very common, na yun daw bang diet or yung pagkain ay nakaka-apekto sa development ng acne. There is no accurate evidence na nagpipinpoint sa diet
sa development ng acne. Kasi yung mga matatanda, meron silang binabanggit nung araw, pag kumain ka raw ng mani, mga ganyan, tatagyawatin ka. Sa medical field, wala namang ganong pruweba. Lately, medyo tinutumbok yung mga fast food products, pero hindi pa rin siya ganon na napatunayan na nakaka-cause ng development ng acne. We were talking about acne. Totoo po ba, Doc? Actually, before that, ito muna, mas importante itong naisip ko na question about that. Doc, totoo ba na pagka ang isang tao ay hindi nagkaroon talaga ng tagyawat, healthy skin kaagad yun? Well, talagang may mga tao na surprisingly na meron talagang mga tao na despite of the different factors na nabanggit ko na hindi naman nasusunod yung exercise, diet, hydration and everything, hindi nga nagde-develop ng acne. May mga ganong tao talaga. Yan siguro yung mga talagang masuswerte na wala nga silang skincare routine na ginagamit, pero still hindi sila tinatagyawat. So may mga gifted talaga sa ganong aspect. At yung mga yon wala, masuswerte talaga sila. Pero yung sasabihin mo na, kaya nga may mga pasyente ako na sasabihin nila in their entire life, siguro once, twice lang silang tinagyawat at pa isa-isa or dalawa-dalawa lang. Ganun ang may mga pasyente or may mga tao na talagang hindi tagyawatin. Ayun. Sige, Doc, for now, hold muna natin yung conversation natin. Tutuloy yung question, yung curious question ni Gia. Balikan natin kasi magbe-break lang tayo. Pero partner, bago mag-break, po tayo mag-break, pakinggan muna natin ang ating health capsule for today. Ayon sa mga eksperto, ang pagkakaroon ng eye bags ay isang common na problema kapag nagkakaedad na. Ito ay dahil humihina na ang muscles at tissue na nakapalibot sa mata. Payo ng mga eksperto, upang mawala ang eye bags, gumamit ng green tea bag bilang age-old method. Taglay nito ang antioxidant na nakakapag-rejuvenate ng balat at nagbabawas ng pamamaga at pamumula. Palamigin lamang ang tea bag sa refrigerator at pagkatapos ay ibabad ng 1 to 10-15 minutes sa eyelids. Mainam din ang cucumber o pipino para sa eye bags at dahil may cooling effect ito na nakakabawas sa pamamaga. Samantala, pwede rin gumamit ng eye cream, ngunit alamin muna ang mga sangkap na mayroon ito upang maiwasan ng hindi magandang epekto. we have a very, very good guest talaga ngayon. Great Balikan guest. natin si Yes. Dr. Charlie Mendez, isa pong dermatologist. Doc, bigay na natin yung floor kay Gia, yung kanyang curious Yes. question naman ang ibibigay niya sa'yo. Malinaw na malinaw na, loud Doc. and clear na si Gia ngayon. Yes, ayun. Matatanong ko na rin. Curious talaga ako dito, Doc, kasi iba't iba nga po yung naririnig at nababasa ko tungkol dito. Totoo po ba na yung puyat o yung kakulangan sa tulog, nakaka-apekto po ba yun sa pagkakaroon ng acne? Yes. Basically, yung pagpuyat, per se, well, hindi naman talaga yun yung sasabihin natin na nagkokos. Pero because of pagpupuyat kasi natin, ayun, ang nagiging end result nun is oftentimes yung hormonal imbalance. Katulad rin ng stress, katulad rin ng ibang factors pa. They all lead to hormonal imbalance. Kaya yung hormonal imbalance na yon ang nagkokos ng development ng acne. So, there are people na, syempre, halimbawa, di ba, pag may exam, yung mga estudyante, sunod-sunod yung puyat. So, pag dumating yung point na hindi na kaya ng kanilang system, ayun, nag-hormonal imbalance na sila. And that's the time na tinutubuan sila ng acne. Pero kung halimbawa, capable pa yung kanilang system na nakaka-adapt pa, kung 1 or 2 days na puyat lang, kahit napuyat sila ng ganun, hindi naman sila tutubuan ng acne. Pero siguro kung maabot na ng 3 days, 4 days, 5 days, hindi na nakaka-adapt ang ating system. So ayun, that's the time na nagde-develop na sila ng acne. But reversible naman siya once na medyo nakabawi-bawi siya at naka-relax na eventually, nagsusubside naman yung acne.
That is why kung halimbawa ang isang pasyente ay nag-develop ng acne, secondary lang dun sa halimbawa pagpupuyat dahil merong board exam or merong prelims exam, I don't usually give so much of a treatment. Kasi ang approach ko sa clinic actually very minimalist pa rin ako eh. Hindi ko ina-adapt yung Korean way na ang dami-dami nilang skincare routine, Intense, 8, 9, 10, 11, 12. Nako, talagang mag-uubos ka na ng oras for that. Sa akin, yung mga pinaka-importante pa rin ang ibinibigay ko. Since we're talking about, Doc, mga acne and pimples, panigurado ako mag-agree kayo dito, Doc, na ang daming makukulit sa atin na nagtitiris ng kanilang tigyawat. Ay. Kasi, syempre, kasi nakakairita, di ba, Doc? Kung may pimple ka bukod sa Masakit. masakit, oo. Di ba? Ang dami talagang hindi makapagpigil na tirisin. Kasi satisfying yung pakiramdam pagka tinitiris yung yung... I myself experienced that. Diba? Pero Doc, ano bang mga negative implications pagka ganun po ginagawa? Aside from, syempre, marumi yung kamay ng tao, titirisin mo. And, di ba, I think it is infection ba? Tama ba? Infection ba ang acne? Ano ba yung mga negative impacts nito kapag tiris ng tiris at tiris na tiris sila sa mga tagyawat nila, sa mga pimples nila? Yun ang kanyang nagiging problema. Pag nagtiris tayo ng pimples, yung development ng infection. Kasi pag once na may infect yung ating pimples, ayun, prone na tayo na mag-develop ng mga scars. Which is yun ang magiging problema natin later on. Okay lang kung yung scars is mababaw, what if kung because of the severe infection na na-develop, ayun, mag-iwan siya ng malalim na scars. So yun ang excuse me. Yun ang nagiging problema usually ng mga pasyente. Lalong-lalo na yung mga patients natin na mga oily yung skin. So sila kasi yung alam mo yung doon pa lang sa surface ng skin nila dahil oily yung balat nila, ayan, kumakapit na yung mga dirt, mga bacteria and everything. So pag tiniris nila yung kanilang pimples nang hindi naman nila nalinis yung kanilang balat, ayan, possible sila na mag-develop ng severe acne or infection, and ayun, ang eventually na magiging resulta niyan or iiwan niyan ay yung acne scars. Na syempre ang pangit niyan. Di ba may mga may mga kababayan tayo na makikita natin ang dami-daming mga malalalim na pimple marks. Ayun, usually tiniris nila yan pagka tinrace natin ang history. Doc, since we're talking about acne, medyo sige, ito singit ko lang mabilisan, Doc. Pwede rin ba humantong yung infection sa pagtitiris ng mga tagyawat into a chronic disease problem? Possible ba yun? Yeah, oo. Kasi ang ating alam mo yung ating skin, yan yung pinakamalaking organ ng ating katawan, And ayan yung protection natin para dito sa pagpasok ng any infection or any organism sa ating katawan. So pag nagtiris tayo kasi especially dito sa dangerous area, yung triangle na to, yung tinatawag nating dangerous triangle. Pag dyan tayo sa area na yung nagtiris, pwedeng yung bacteria na makakapasok dyan ay pumasok sa ating systemic circulation, makaakyat sa brain or sa ibang parte ng ating organ system at makakos ng malalang problema sa atin. So, hindi lang yan dito, hindi lang yan skin deep, pwede siyang makakos ng problema sa loob ng ating katawan. Sige, partner. Kaya ingat-ingat po yung mga nagtitiris ng pimples, especially dito sa area na to. Magandang i-exercise nila yung patience. Na mawala na lang yung pimple. Marami naman pwedeng ipahid eh. May isa pa pala akong curious question. Go, partner. Medyo lalayo lang tayo sa acne dito pero may kinalaman pa rin naman sa skin. About naman sa under eyes. Doc, may pwede bang gawin para mawala yung under eyes or malesen man lang yung dark color?
Well, sa ngayon talagang under eye yan ang isa sa mga major problems ng mga tao ngayon dahil nowadays usong-uso na yung dahil because of the advent of yung mga internet na yan, Facebook and everything kahit mga lola natin nagpupuyat mga nagpe-Facebook yung mga yan so marami talagang nagde-develop ng ng eye bags at saka ng dark eye circles so what I usually advise sa mga pasyente natin, lalong-lalo na yung wala namang time pumunta sa mga clinics to undergo yung mga specific treatments for that, nagbibigay na lang tayo ng eye cream. Okay. Para sa dark circles and pagtsatsagaan na lang nila. Yung mga home remedies naman na usually ina-advise namin, effective din naman yung maglalagay ka lang ng cold patch dito sa under eye or around the eye. Yung dating uso pa na ginagamitan nila ng cucumber na ipatatapal nila dyan sa ilalim ng mata. Somehow naman siya, nagkokos naman siya ng soothing effect and nalilesen. Pero ang lang kasi dyan is bumabalik din eventually. So kung talagang gusto natin ng mga ng talagang definitive treatment, talagang they have to consult yung mga doctors nila para ma-assess. And kasi ang isang tao, iba-iba ang ating skin types kahit na walang no two individuals ay naging parehong-pareho kahit magkapatid, kahit mag-ina or whatever, magkakaiba talaga ng skin types. So napaka-importante pa rin talaga na mag-consult muna sila sa kanilang doctor bago sila gumamit ng specific skin care regimen. Yan yung actually nagiging problema namin mga doctors dahil ngayon lumalaganap na yung yung mga endorsements ng mga influencers. No offense meant sa mga influencers natin, pero syempre kung ano man yung mga product or isang product na naging effective sa iyo, not necessarily ay magiging effective yan sa whole population. Kailangan talaga ay ma-assess muna ng doctor kung ano yung specific product na magsusuit sa specific skin types ng isang tao. Doc, bago po tayo mag-break, mag-iiwan lang po ako ng isang tanong sa inyo. Since nabanggit niyo po yung social media, na reason siya kung bakit napupuyat ang isang tao at kung bakit nagkakaroon tayo ng dark under eyes. Tanong ko lang kung may epekto rin po ba sa balat natin yung blue light ba yun na nanggagaling sa sa From the mga gadgets? Yeah. Halatang perfect na perfect tong episode sa'yo na partner. Bakit? Feeling ko kasi kung i-rate ni Doc si 11 out of 10. Hindi Kung makikita nyo lang ang eye bags, Diyos ko po. Perfect 10, oo, grabe. Ayun, kasama pa rin po natin si Dr. Charlie Mendez, isa pong dermatologist. Tiga mo, ang sabi ni Doc ay perfect 10. Sige na, hindi na magpupuyat. Nagpupuyat pa yan, ha? Oo. Pero may ganun talaga, Doc, kahit na nagpupuyat sila, talagang hindi agad-agad nagre-reflect yung sa skin nila, no? Yung mga possible na maging skin problems. Totoo. Ako nga, di ba, syempre, nung nag-aaral ako ng medisina, syempre, lagi puyatan yan every night. Isa ako sa mga maswerte na hindi tagyawatid kahit puyat ng puyat. Kasi siguro ako kasi sinusunod ko yung 8 hours sleep na talagang as much as possible orasan ko yung tulog ko. Kailangan maka 8 hours ako a day. So kahit na mapuyat ako, binabawi ko yung tulog ko pag may time. Okay. Although ang dami ko na rin lately, ang dami ko ng utang syempre. Ngayon. Pero sabi nga nila, hindi daw nababayaran yung tulog sa gabi. Hindi talaga. Kahit na matulog ka maghapon, hindi nababayaran. Well, ako naman sa palagay ko, once na napuyat ako, pagka nakatulog ako kahit araw, I feel good after. Yun naman yung maganda. Dok, totoo po ba yung pag inom ng tubig palagi, nakakaganda raw ng balat?
Yes, oo, yung pagka ikaw ay umiinom ng tubig at least 10 to 15 glasses a day, yes, talaga somehow. Kasi nakiklench yung whole system natin eh. So, and then eventually namo-moisturize na yung ating balat because of that. Kaya talagang medyo mas hindi tayo prone na magkaroon ng skin diseases kung properly hydrated tayo. So ngayon, partner, balikan naman natin yung hanging question natin kay Doc kanina na talking about yung effects sa skin o sa balat ng blue light filter, which is yung mga nasa gadgets, yung nasa screen, and at the same time, yung screen time. Maraming gusto makarinig ng sagot dito, particularly, Doc, mga Gen Z. We also have Gen Z viewers and listeners to us. So, ano ba yung mga epekto ng blue light, blue screen filter, lalo na kung madaling araw, ibabad pa rin sila, at sa napakahabang screen time sa mga gadgets ng mga millennials, Gen Z, and people in general, Doc. Ayan, ang blue light kasi syempre according to researches, it causes premature aging ng ating skin, and also somehow nagkakos ng hyperpigmentation or pigmentation ng ating balat. Kaya ako, I usually advise talaga kung halimbawa, especially yung mga ITs ang trabaho, ina-advise ko sila to use yung di ba meron tayong mga ngayon, yung mga glasses na nagpo-protect sa kanilang eyes. And somehow kahit na nasa loob lang sila ng bahay, ng office or ng room, ina-advise ko sila to use mga sun protection. At least mga mga sunscreen, sunblock na tama, Doc? Sunscreens, yes, oo, sunscreens. And in terms of using sunscreens, ang dami din kasing lumalabas sa market ngayon na ang tataas ng SPF, yung SPF, yung sun protection factor. I usually advise lang 30 to 50. Okay. Ang SPF. Hindi naman kailangan yung kasi mapapamahalang sila, pero yung protection wise pag halos pare-pareho na lang din. Oo. Doc, in connection pa rin po dun sa blue light na nanggagaling sa mga gadget, parang may narinig kasi ako before, pa-confirm na lang po if totoo, na kahit gabi, kailangan ba maglagay ng sunscreen dahil nga babad tayo sa gadgets? Yan yung minention ko kanina na kahit nasa loob sila ng bahay, nasa loob ng room, ng office, if they are exposed to sa kanilang mga computers, they have to use sunscreens or mga tawag natin diyan, kung tawagin sunblock ng layman. Oo, pinagagamit ko sila niyan para protected yung kanilang skin. Kasi pag hindi, usually mapapansin mo at a very young age, lalong-lalo na yung walang maintenance, although marami pa silang collagen at elastin sa katawan, nagpi-premature aging yung kanilang balat pag hindi talaga sila gumamit ng mga ganyang ng sunscreen. So ang sa akin, ang sunscreen ang isa sa napaka-importanteng skin regimen na dapat nating ginagamit every day. Whether sa labas tayo or nasa loob, kasi pati yung mga ilaw natin ngayon may mga radiation. So kung talagang gusto mo na ang balat mo ay medyo smooth at saka hindi tumanda ka agad, use sun protection talaga. Ayun, going naman to additional skincare questions, Doc. May ibang nagsasabi kasi, let's talk about, syempre, workplace. So, sa workplace, malamig dahil sa aircon. At marami daw nagsasabi, nakakaputi daw yun kung nasa loob ka lang kasi hindi ka nasisinagan ng araw, na hindi ka babad sa mainit na tirik ng araw. At the same time, malamig, parang presko daw sa pakiramdam ng balat mo. Pero totoo ba, Doc, na nakakaputi yung pag-aircon sa workplace? Hindi man sa workplace, pero nakakaputi daw pagka lagi kang babad sa aircon, Doc? Of course, somehow may factor kasi syempre kung medyo ma-activate kasi ang melanogenesis natin once na ma-expose tayo sa araw. So kung lagi kang nasa aircon room, well, somehow talagang puputi ka. Hindi ka naman na-expose sa sikat ng araw. Pero hindi healthy yun, kasi
napaka-importante na tayo ay nagpapaaraw kahit na saglit everyday para sa immune system natin. And then somehow lumalanghap tayo ng sariwang hangin, hindi laging hangin ng aircon. So for general health, hindi siya maganda kung lagi tayong nasa aircon. May isang last question na lang kami ni Gia before we wrap up our very good and very healthy naman talaga, healthy conversation that we have. Sige, partner ko muna. Ladies first. Doc, tanong lang, paano po ba maiiwasan yung mga skin diseases na to na pwede nating ma-encounter ng mga working millennials and Gen Zs? Ako talagang ina-advise ko sa kanila, healthy diet not because may mga pagkain na kakakos ng specific skin problems, but because pagka healthy ang ating diet, maganda ang ating yung immune system natin is also good. Ayan, somehow kasi pagbagsak ang immune system natin, pwedeng mag-suffer yung ating balat. Prone siyang mag-develop ng iba't ibang klase ng skin problems. And number 2, proper hydration. So, if we will be drinking at least 10 to 15 glasses a day, maganda din ang magiging condition ng ating balat. Hindi tayo prone na mag-develop ng skin diseases basta-basta. And enough sleep, syempre, doon din kasi nagre-repair yung ating internal organs ng kung ano man yung nadadamage sa kanya for the whole day, na secondary dun sa ating activities o sa ating trabaho. And number 4, exercise. As much as possible, mag-exercise tayo kasi through exercise ay tayo pinapawisan, and then yun, parang nakakahinga yung ating balat. And then, of course, proper hygiene. Kailangan talaga medyo i-maintain natin ng maayos yung ating balat. Sa kliniko kasi, I usually advise double cleansing, especially nowadays, na syempre, ang mga Gen Zs, ang mga millennials, laging made up paglabas. Naka-makeup sila, naka-sunscreen and everything. So I usually advise double cleansing. Yung first cleansing is oil-based na cleansers yung pinapagamit ko para matanggal yung mga yung mga makeups, mga sunscreens, and then followed by water-based cleanser. And yun na, magbibigay na ako ng moisturizer. And then eventually kung sa umaga, I give them sunscreen. And pagkagabi naman, yung mga usual maintenance, kung yung mga serums, depende sa skin type. Yun lang. I don't usually advise yung mga napakaraming mahabang skincare na 8, 9, 10, 12 para daw magkaroon ng glassy skin. Sige, kung may time sila, wala naman akong doon, at may budget. But basically, minimalist ako pagdating sa maintenance sa ating balat. I believe na less is more para sa akin. Kasi kung parang sa gamot din yan na iniinom, kung marami tayong iniinom na hindi naman talaga importante, pahihirapan lang natin ang ating liver, ang ating kidney. So kung ano lang yung kailangan, yung pa rin lang ang ibinibigay ko. I think that's the best regimen of my advice ko sa kanila. And yan yung talagang sekreto ng youthful look, yung ageless skin. Youthful look. Gaya nung nakabantay nating editor dito, youthful look. Ayan. Doc, ang question ko na lang talaga is para naman sa iyo talaga ito. Marami siguro nakakapakinig sa atin at nakakapanood that they would probably want to have a consultation with you, Doc. So, if it's okay, you invite them sa clinic schedules or kung saan kanila pwedeng makontak. The floor is yours, Doc. Yeah. Well, my clinic is Dermaworld Center for Age Management. So, yun, age management kasi yan ang trend ngayon. Pag sinabi kasing age management, hindi lang skin deep yung ating concern. Kaya nga sabi ko, tinetest ko din yung kanilang blood para malaman natin kung may problema ba. Kasi, halimbawa, medyo meron pala silang fatty liver or meron kung anong problema sa liver nila. Well, at the same time, ayusin natin yan para
mas maging effective yung mga skincare regimen na ibibigay natin. I think yun ang advantage pagka age management ang specialty because hindi ka lang particular dun sa mga concerns sa mga about skin diseases, kundi health in general. So my clinic is located at Scout number 74, number 75 Unit 4, Scout Dr. Lascano, Barangay Laging Handa, Quezon City. And they can contact me at 0917-513-0013 for schedule. Ayun. Doc, maraming salamat po muli sa pagkakataon na makapanayan po namin kayo at sana mapaunlakan niyo po kami in the very near future as we have more discussions about skincare. Part 2. Part 2. Yan Sure. na sa programa namin yan, Doc, na Doc, Humingi ng part part 2 two. naman kami next time. Sure. O you can visit me in my clinic pag may Ayun, time mas kayo. maganda. Live interview. Mas heart to heart ika nga. Tayo ang dadayo. Doc, maraming salamat po sa pagkakataon na makausap kayo dito sa Life Balance. You're most welcome, Thank you, Daryl and Doc. Pia. Thank you very much. Have a nice day po. Salamat. Have a nice day too. Thank Okay, you, bye-bye. Doc. Opo. At nakapanayam natin si Dr. Charlie Mendez, isa pong dermatologist. Very fruitful ng conversation. At ako mismo, medyo may slight guilt ako sa mga skincare. Ako din. Pero, ika nga lahat tayo working in progress. Work in progress work in tayo. progress. Improving it. Para lang yung editor natin, cute-cute eh. Napakaganda ng skin. At dyan na po nagtatapos ang premiere broadcast ng inyong bagong 6pm habit sa DWIZ, ang Life Balance. Huwag po natin kakalimutan na saluhan kami gabi-gabi 6 hanggang 7 ng gabi. Ulitin lang natin mapapanood at mapapakinggan ng Life Balance sa DWIZ. DWIZ 882 DWIZ News TV at sa aming mga social media platforms via live streaming. Sa ngalan ng buong puwersa ng Aliw Broadcasting Corporation, ako po si Gia Rafael. At ako naman si Daryl Justin at ito ang Life Balance.